Malutong na balat, malambot na laman at nanunuot na ginamnam sa bawat kagat. Yan ang crispy pata at crispy ulo na pinagkakaguluhan sa Valenzuela City. Panalo nga sa lutong. Hanggang sa kaibutura. Nanuot yung lasa. Masarap. Mga ipinamaan ng recipe. Kaya raw kumita ng 6 digits kada linggo. Ngayong araw, naabutan namin naghahanda si Paulo para magtrabaho. Pero hindi siya papasok sa opisina, kundi sa likod lang ng kanyang bahay. Ang dating virtual assistant, hindi na computer ang pinagagana ngayon, kundi ang naglalakihang lutuan ng crispy pata at crispy ulo. Iniwan daw ni Paulo ang dati niyang trabaho para sa kanyang mga anak. May point na may kailangan ako matapos, tapos sila tawag ng tawag, Daddy, Daddy. Yan. Napapagalitan ko na wait lang, may ginagawa pa. Yan. Sa kanyang mga anak niya, ipinangalan ang negosyong KK Crispy Pata House kina Kenny at Callie. Minana raw ni Paulo ang recipe ng crispy pata at ulo sa kanyang biyenan na ibinebenta lang nila sa mga kakilala noon. Ito, nung unang tikim ko, talagang masarap siya. Malinam na malambot. Kailangan lang to matikman. Kailangan sumikat para mas marami tayong maging customer. Sabi kasi nung iba, pare-parehas lang daw yung lasa ng pata. Pero yun sa amin talaga, mapagmamalaki ko, may flavoring siya. Masarap talaga siya. Hanggang loob. Noong 2021, isang gimmick ang ginawa nila para mas makilala ang kanilang produkto. Sinubukan nilang hiwain ang crispy pata gamit ang plastic spoon. Nag-viral kasi yung video medyo kumalat siya. Napansin namin, unti-unting dumami. Tapos dumating yung December, Christmas na, tsaka New Year. Yun, dumami lalo yung mga umorder. Hindi na muna nagdagdag ng ibang putahe si Paulo. Dahil dyan, mas natutukan niya ang pambato niyang crispy pata at crispy ulo. Ano ba yung gusto ng customer? Parang paulit-ulit na masarap. Paulit-ulit na malutong. Para hindi siya nakakasawa. So parang dapat consistent siya na ganun para nasasatisfy din yung customer natin. Medyo kakaiba yata yung paraan nyo ng pagluluto. Kaya Opo. siya ay talagang malutong na malutong at Yes. malambot na malambot. Eh Yes. paano ba? Paano pagluluto niyan? Kapag nasigurong malinis na ang pata at ulo ng baboy, ibinabalot ang mga ito gamit ang katsa o sako ng harina. Ano yung ng katsa? Yung katsa po kasi, di ko po, sa sobrang tagal po namin maglaga. Usually, ma'am, naglalasog-lasog. Ah, Yung katsa totoo. po, nakakatulong po Para siya ma-hold. maging intact po. Oo. Hold niya pa rin po yung ano niya. Ito po kasi yung crispy ulo, kapag po nilalaga namin ng sobrang lambot, talaga po ang laki po ng chance na malasog po yung tenga. Oo, mapingas na yung tenga niya. Oo. Ang mga nabalot ng pata at ulo, sunod ng pakukuluan sa kaldero na may sikretong timpla sa loob ng 4 na oras. Mga scrap wood o mga patakong kahoy ang kanilang ginagamit sa pagluluto. Malaki raw ang natitipid nila dahil dito. Kapag lumambot na ang pata at ulo ng baboy, hahanguin ito sa katatanggalin ng balot at pwede na itong prituhin. Mas sarap ba ang luto sa kahoy? Opo, para po sa amin, nagbibigay po siya ng Nagkakaroon smoky flavor po eh. Gaano katagal naman yan na deep fry yan, di ba? Opo, mga Gaano 20 to 30 minutes lang po luto na po. Ah. Pata po, saglit lang po siya maluto. Kasi maliit lang na. Opo. Yung baka yung ulo, mas matagal. Yung, mga 30 minutes po. Kasi Opo. saka mas malaki siya, Opo, eh, no? opo. Although, luto naman na yan, eh, di ba? Opo. Ang ano mo na lang yan, ma-achieve Pinapalutong po. yan, crispiness. Opo. Gumagamit daw sila ng anti-oil na apron para proteksyon sakaling mapilansikan ng mainit na mantika. Magaling na rin po yung mga cook natin na alam po nila, may oras po sa pag nilagay po nila, umiiwas po muna sila dito sa mismo lutuan para po hindi sila nai-stay sa mainit. Hindi masyadong nadadarang na doon sa ano. Matapos ang 5 oras na excitement, tiki mo na! Okay, so ito na yung crispy pata. Naku, panalo nga sa lutong. Ganyanin natin. Panalo nga naman sa lutong yung kanyang crispy pata. Ayan, no? Tingnan natin, ha? Sige po, ito po. Malutong nga. At malasa. Tingnan natin yung balat. Ito po yung laman. Sobra siyang malasa. Siguro naman kasi yung 4 na oras na Opo. pagpapakulon, talagang nanuot na. Tingnan natin yung pinakalaman. Ito yung, umusok-usok pa. Masarap.
hanggang sa kaibuturan ng Hanggang loob po, pasok po yung kaibuturan flavor. ng laman nitong crispy pata nanuot yung lasa. Masarap. Pasado ang crispy pata. Next naman ang crispy ulo. Ako din, nakitutok. Sige po. Ayun, malutong. Ayun. Yan po yung laman. Ito yung balat. Tingnan Opo. natin yung konting balat. Puro-puro. Matakam kayo sa tunog na ito. Naririnig niyo ba yan? Lumabog ang kutsara. Ayun. 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 Tingnan natin ang laman. Ayun ang laman. Ang haba. I-strips na po. Sa sobrang lambot. Opo. At least hindi siya naghihiwa-hiwalay. Opo, yun po sa tulong po nung katsa. Katsa. Para akong kumakain ng lechon. Oo, para po. Ang sarap, ang lutong, malasap. Yung balat niya, malutong. Hindi siya masyado maalat. Di ba itong hiblang to? Haba yan oh. Doon natin dito, mula dito. Ang lasa lahat Talaga Kasi sa nga yung lambot iba, na po. pag bumili ka minsan, dito sa babaw, malasa, Opo. malasa, minsan maalat nga Tapos pagdating doon sa loob, yung Wala na po. matabang na, kaya may sausawan sila. Opo. Diba ito? So kaya nga hindi ako nagsausawan kasi malasa na Kahit siya. po walang sausawan. Mula sa balat hanggang sa laman. Kwento ni Paolo, umaabot daw ng 100 kilo ng pata at ulo ng baboy ang naibebenta nila kada araw. Pwede mag-walk-in mismo sa kanilang bahay para bumili ng kanilang produkto. Pero karamihan daw sa orders nila ay online delivery. Dati po, weekly parang kumikita po na around 10,000. Ngayon po kaya na pong kumita ng mga 100,000 in a week. Dahil sa success na ito, nagkaroon na rin sila ng mga katulong sa pagmamanage sa negosyo. Dati po kasi si tatay lang talaga yung gumagawa lahat. Siya lang po mag-isa. Tapos po, tumulong kami ng asawa ko, naging 3 kami. Hanggang sa patuloy po namin ini-improve, pinapalaki. Nag-hire na po kami ng cook, nag-hire na po kami ng admin. And then, mas lumaki na rin po yung lutuan, mas lumuwag po. Higit sa lahat, mas nagkaroon na siya ng oras sa kanyang mga anak. Mas nabigyan ako ng mas maraming time sa family ko na hindi na ako laging nakaupo lang sa computer. Malaki na raw ang ipinagbago ng buhay nilang mag-anak dahil sa simpleng recipe lang. Sobrang thankful ako kay tatay at kay nanay. Kasi parang tinuro lahat nila sa amin recipe, kung paano i-handle. Dahil din kila tatay, lahat ng advices nila, nagawa namin itong palakihin. Nagtayo na rin ng tindahan ng merienda si Paulo sa tapat ng kanilang bahay. Ang kanyang asawa naman ang nagmamanage. Aminado si Paulo na minsan, may mga araw na matumal ang negosyo. Pero huwag daw panghinaan ng loob. Tiyaga lang talaga. So dapat malakas lang din talaga yung loob mo. Confident ka na masarap yung tinda mo. Tsaka, yun, ginagawa mo yung business mo na wala ka inaapakang ibang tao. Sa pagnenegosyo, hindi agad paramihan ng produkto. Kahit isa o dalawa lang muna ang inidang paninda. Basta ang kalidad ay garantisado. Sigurado rin ang pag-asenso.